yung ating vlog mga Mars. Ilang araw akong hindi nakapag-vlog. Wait a minute. I'm gonna fry fish. Yes. Get But inside. I wanna come. Okay, don't come. Kaya magpiprito ako ng tuyo. Kalaban nila yung tuyo. Mag-ama. Ayun, kumain na kasi sila. And ako, gusto ko kumain ng Mars, dried fish. Ayan. So, magpiprito ako dito sa balcony namin. Maya-maya kasi, darating si Shabby. Ay, yung binignit mga Mars. Hindi niya pa na pipick up. Kay may work. Tapos, busy. Ano nga to? Ayan. So, galing pa sa work si Shabby. Magluluto na lang ako ng dried fish. At dito na din siya mag-lunch. Alas 2 kasi siya lalabas. So, hindi pa ako mga Mars, lunch. So, sabay na lang kami mag-lunch. Sana tama lang yung aking mantika. Like, kunting mantika na lang pala yung matira dun sa kusina namin. Yan na lang, Mars. Sana lang talaga ay aabot pa to. Is uminit ng ating induction. Ano yung prito ng dried fish? Nagdagal na kami nakaprito ng dried fish na anak. At ang panahon natin ngayon ay sobrang pangit. Maulan, wala kanina umaga pag-gising namin. Sobrang mainit, Mars. Pagod yung ating dried fish. Ready na yung food ko, Mars. Shabby na lang yung inaantay ko. Baka maya-maya ay dito na yun. Nagtimpla ako ng juice. And ito yung food namin ni Shabby. Ayan, may toyo. Tapos, nag-beef salpikaw din ako. And then, cucumber. Tapos, brown rice na lang. Yung beef, mga Mars, kay Mr. Bean pa yan. Matagal na yan sa freezer. Yan, trip ko lang ngayon kumain ng madami, Mars. Kaya, nai-stress ako. Ganito ako ma-stress, mga Mars. Pag may iniisip ako na mga bagay-bagay nangyayari sa mundo, food yung comfort ko. Kaya hindi ako pwede ma-stress palagi, mga Mars. Kaya na, baka everyday ako ganito, lulubo ako. Been how many days ako stress? I will tell you later. But now, kakain muna ako. Hintayin ko pala si Shabby. Naka-out na yun kasi alas 2 na eh. So, maglalakad pa yun ng mga 10 minutes galing dun sa work niya. So, buti na lang, andito si Shabby. Karamay ako sa stress ko na kumain. Diba? Nakulang talaga yung oil ko, mga Mars. Pinatakbo ko si Pars dun kay Bienan. Nanghingi ako ng mantika. Ay, antayin ko pala si Shabby. Nakalimutan ko. May tayo kumain, Mars. Numayat na si Shabby, oh. Duh. Ang sanay size niya mo, Shab. Dili na XXXXXL. Duh, numayat si Shabby. Siyempre. Duh, iba talaga ang in love. Uy, wag mo kasi unang kamay. Galing ka mas pasyente mo. Duh, pumayat na si Shabby. Hello, mga Mars, mga Mars! Do, 6 naman na akong kapitbahay, oh. Grabe. Parang 2 buwan tayo hindi nagkita, do. Maluwag na yung damit niya. Wala na yan. Hindi na akong makain. Ko ay fasting. Nagpo-fasting, so pwede ka kumain ngayon. Look, Shabby Rakas. It's not so chubby anymore. Yeah, look. So like total how many 13, kilos? 13 kilos. Nice. Yeah, like I fast for 23 hours. Oh my God. Yeah. I only have like black coffee and a water. Yeah, okay. Nice. Lumiliit ang mga people, mga But Mars. now you can make a small experiment.
You eat. Fiction. But it's not white rice. Oh. It's okay. Udo. It's it. Hi mga Mars. Pagpasensyahan nyo na po. Hindi ako nakapag-vlog ng matino. Ilang days na din po ako walang vlog. At walang gana mag-vlog. Kahapon, umalis si Shabby sa bahay. Wala din akong gana mag-vlog mga Mars. Nabanggit ko kahapon na may sasabihin ako sa inyo, may share ako what is the reason kung bakit nawawalan ako ng gana mag vlog. Kung nabasa nyo po dyan sa ano natin thumbnail, yes, totoo po yung thumbnail dyan, hindi po yung clickbait na nawalan ulit ng magulang. It took me how many days para makakuha ng lakas na i-share sa inyo. Ayan, naiiyak na naman ako kasi ang hirap lang dahil andito ako sa abroad, dito ako sa Finland, wala ako dun sa pamilya ko para magdamayan kami. At yung tinutukoy ko po dito sa vlog ko ay yung kapatid ko nawalan ulit siya ng magulang kasi nga magti 3 years pa lang nung namatay yung aking tatay, yung aming tatay. At last week ay namatay po yung mama niya, which is my stepmom, our stepmom. So hindi ko alam kung saan ako magsisimula i-share sa inyo. Pero ang hirap lang talaga na yung nasa abroad ka, yung hindi ka makauwi, kasi hindi rin ako basta-basta makauwi nowadays dahil may mga customer ako, may work ako na nakaschedule ngayong week na to at next week. So hindi gaya nung time na pumanaw yung aking tatay, ay estudyante pa lang ako, so anytime ay nakauwi ako agad. At least doon andun yung mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, nagdadamayan kami, yung may kaiyakan ka, may katawanan ka kahit nawalan kami ng tatay. Pero this time ganito pala kahirap mga Mars pag wala ka dun or dyan sa atin sa Pinas, pag namatayan tayo. Alam nyo po yung stepmom ko, kahit dati para kaming, alam mo yung aso at pusa, but at the end of the time ay nagkakasundo kami, nagkaka-okay kami pag may mga away na, alam mo, hindi naman away, isang beses lang naman kami nag-away ng stepmom ko, yung tagal na din yun mga Mars. And after that, lalo na nung dumating ako dito, naging okay kami. Alam mo yung nauso na yung Facebook, marunong na din siya mag Facebook that time, so may communication kami through online kahit andito ako sa Finland. And then nung nag-abroad siya, nakakausap ko siya, kay yung time namin dito ay magkalapit lang ba, nag-abroad kasi yun siya, nabanggit ko po yan sa mga previous vlogs ko. So although kahit yung past namin ay merong bad memories, meron din namang good memories mga Mars kasama ang aking stepmom. At yung mga panahon na yun na, alam nyo, yung pinapagalitan niya ako, it's a part of my growing. Naintindihan ko kung bakit pinapagalitan niya ako that time. Ngayon na may anak na ako na at isang ina na din ako, so na-realize ko kung bakit ganun yung treat niya sa akin. Hindi pala masama yung pag ano niya sa akin mga Mars ba dati nung bata pa ako. Alam mo yung hindi lang anak sa una yung turing niya sa amin. Kahit papano pinagluluto niya kami, nilalabhan niya yung damit namin ng kuya ko, tapos sinasama niya ako sa mga lakad nila. Ako, yun yung mga memories na naalala ko sa kanya nung
elementary pa ako at yung mga 6 years old. Ayun, kahit 6 years old yung mga Mars, naalala ko po yun. Kaya sobrang sakit lang din talaga na, alam mo yung, nawala siya. Hindi nyo pa siya nakikita mga Mars, kay nag-abroad kasi yun siya. Ang reason po kung bakit siya namatay, biglaan lang po talaga. Yung akala namin na magiging okay pa, November to February po, umuwi po siya ng Pinas galing dun sa Riyadh. Kasi OFW siya, DH. Nagbakasyon siya dun sa Pilipinas. At February, bumalik siya nung nag-start ang Ramadan. Tapos, dun sa haba ng kanyang flight, at alam naman po natin na once nag-Ramadan yung mga Islam, yung mga kasambahay nila o yung mga kasama nila sa bahay, walang tulog, grabe yung pagod kasi nga 'di ba night sila kumakain. So yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa kanila, grabe yung pagod kasi walang tulog. Tapos pag daytime naman, naglilinis, nagpre-prepare yung mga ganun. So yung stepmom ko po, ilang months siya nakapagbakasyon, tapos pagdating dun sa amo niya, grabe yung trabaho, parang nagka-overfatigue po siya. Although sanay na siya sa ganun, kaya lang nakapagpahinga, tapos nabigla yung katawan, napagod, nilagnat, tapos yung nanginginig. So dinala ng amo dun sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. Tapos binigyan ng gamot ng doktor doon sa Riyadh. At ayun na nga, after makainom ng gamot, for the first time niyang uminom ng gamot doon sa Riyadh, nagka-allergic po siya. Hindi niya alam na may allergic pala siya sa mga gamot na ganun, kasi first time eh. So nung makainom po siya ng 2 araw, ang nangyari doon sa stepmom ko ay naging ng ano po yung muka niya, alam niyo po yung lumaki, alam niyo po yung reaction ng allergic na lumaki yung muka, tapos pati yung katawan, yung ganon. Nung naging mahina siya doon sa bahay ng amo niya mga Mars, pina-check up. So ayun, na parang hindi na siya makakatrabaho. Pinapauwi po siya ng amo niya. Kasi wala naman siyang magawa doon kasi nga may sakit at hindi alam kung ano yung reason, kung ano yung sakit, bakit nagkaka-ganon eh. Sa atin naman, parang tayo-tayo lang mga Pilipino ang naniniwala sa over-fatigue or bughat. Sa kanila, wala man yan. Sa atin, naniniwala tayo sa ganyan. So, pinapauwi siya ng amo niya, kaya lang, bago siya makauwi, kailangan niyang bayaran yung visa at yung dating plane ticket niya nung bumalik siya dun sa Riyadh. So kami ng kuya ko, nag-share kami para maibalik yung hinihingi ng amo niya. Pinadala ng kapatid ko doon sa Riyadh yung pera kasi nga hinihingi ng amo niya. So nag-ask yung kapatid ko doon sa isang hindi ko lang maalala kung saan pumunta yung kapatid ko about doon, at sabi nga ng isang officer na wala silang maitutulong dahil kung nag-request talaga yung amo na ganon, kakarating niya lang, tapos yung processing fee sa visa at sa ticket ay parang pinaparefund sa amin. So wala daw talagang magagawa kami or yung dun sa pinuntahan ng kapatid ko, kasi nanghingi din siya ng tulong. So ayun na nga mga Mars, para hindi na siya mahirapan dun, nag-ambag-ambag kami ng kapatid ko para mapadala yung hinihingi ng amo niya. At after namin maipadala yon, so parang kami lang din yung pinabili ng ticket ng stepmom ko. Yun na lang siguro yung reason ng amo niya. At before pa siya makauwi mga Mars, na-admit po siya sa hospital kasi hindi pala basta-basta magta-travel kung may sakit ka. So chinek muna siya doon sa Riyadh na hospital. Pero mga after 1 week pa siya nakauwi ng Pinas, bago kami yung nakapadala talaga. At ayun nga mga Mars,
nakauwi siya sa Pilipinas. 2 weeks after siya makauwi ng Pilipinas, sabi ng kapatid ko, si Junjun. Nakikita niyo po si Junjun sa vlog ko dati, yung laging nagdadrive sa sasakyan basta may lakad kami. So, after nung makauwi siya dun sa bahay namin, sa Lupon, medyo matamlay nga. So, walang ganas. That time, mga Mars, hindi pa namin alam kung ano yung sakit niya. At pumunta ng doktor, nagpa-check up. After how many days, dinala siya ng kapatid ko, si Junjun, dun sa regional hospital sa Tagum. Kasi nga, nanghihina na po talaga yung mama niya. And then, nung dumating sila dun sa regional, pinalab test lahat para makita kung ano yung sakit. Late na talaga namin nalaman, mga Mars, na may sakit po siyang lupus. Hindi familiar sa akin yung lupus, mga Mars, pero nung binasa ko, ano pala siya, rare na sakit. At once natamaan yung immune system mo, doon ka talaga hahatakin pababa ng sakit na yon. At isa pang rason kung bakit nanghihina siya ay bumaba po yung sodium or salt niya sa katawan. So yun po yung isang rason kung bakit hindi siya mapakali, walang ganang kumain. So in that time, dahil ano na talaga yung stepmom ko, nilagay po siya sa ICU para maalagaan, matignan. At the same day, mga Mars, hindi rin nagtagal, hindi rin siya nag 24 hours dun sa hospital. Nawalan din po siya ng buhay, mga Mars. Masakit lang kasi nung habang sinisi-CPR siya, naalala ko tuloy yung tatay ko that time nung namatay na, alam mo yung sinisi-CPR at sinasabi na wala na, time of death. Narinig ko at nakita ko kasi yung time na sinisi-CPR siya, tumawag si Junjun sa akin at umiiyak na nga, ayun, na sinisi-CPR na daw yung mama niya kailang beses na, tapos at yung time na yon bumabalik yung life, tapos nawawala na naman hanggang nawala na talaga ng Mars, hininga yung stepmom ko, na sinasabi ng mga nurse wala na, hindi na makaya. At ayun, nung final death of time, sobrang sakit lang. Ganun din kasi yung nangyari sa tatay ko, mga Mars. Nung sinabi ng nurse death of time, tinatawagan nila ako kasi para ma-update. At yun na yung last na kita ko yung stepmom ko na wala na po talaga. At bata pa po siya, 45 years old yung stepmom ko. Same sila ng biological mom ko po talaga. Namatay yung totoo kong mama ay 45 din. So, sabi ko na lang, na-miss niya na siguro yung tatay namin kasi magti 3 years pa lang yung tatay namin mula nung namatay. Sumunod din siya. Kaya, ilang araw na din akong hindi makapag-vlog ng matino, mga Mars. Kasi alam nyo, yung isip ko andun sa Pilipinas, hindi ako mapakali. At actually, nag-absent na din ako sa work kasi nga, wala po talaga akong gana. And then, ngayon, na-realize ko, mas maganda pala na lumabas ako dun sa bahay, magtrabaho para hindi ko masyadong maisip yung mga nangyayari sa Pilipinas. At alam mo yung parang nilalabanan mo mag-isa. At gumaan naman yung pakiramdam ko ngayon, mga Mars, na nasa work ako. Hindi lang Pinas yung nasa isip ko. Na-stress po talaga ako. Kaya sabi ko kay Pars, napapasok na ako kahit medyo masama pa yung pakiramdam ko. At least dito may ginagawa ako dun sa bahay. 2 days na ako nakatunganga lang na alam nyo yung
wala akong ganang gumalaw. Tapos, yung food, ang comfort ko. Kaya kahapon, yung nagpunta si Shabby. And then, after that, pagkagabi, umiyak na naman ako. Hanggang ngayon, at least kanina sa work, parang nawala yun sa isip ko mga Mars. But ito naman ngayon na uuwi ako sa bahay, iiyak na naman tayo. Ay, ako lang pala. But, I will try. Kaya sa mga nawalan ng pamilya, lalong-lalo na dito tayo sa abroad, laban lang po tayo, Mars. Kailangan natin magpakatatag para sa kanila. Kung magpadala din tayo, baka hindi rin natin makayanan at kung ano pa ang mangyari. Buti na lang, andyan si Pars. Pinapatawa niya ako. Pero alam niyo yung may time na tatawa ka, tapos bigla ka na lang din maiiyak. So, yun yung naging days ko mga Mars, na iiyak, tatawa, kahit sabihin nyo na naman na bakit ka tumatawa, may patay kayo, wala naman po sigurong masama na, alam nyo yung tumawa tayo, yun nga, tumatawa ako, tapos minsan bigla na lang akong maiiyak. So, uwi na ako mga Mars, baka pauwi ako nito ng bahay, hindi ako matigil sa kakaiyak nito. Pagpasensyahan nyo na po, ngayon lang ako naka-vlog ulit. Kanina kasi, nung dumating ako, as usual, sad na naman ako. Tapos, mga 6 o'clock mga Mars, nag-walking ako dun sa labas. Almost 2 hours din ako nag-walking. Alam mo yung pampawala ng problema. Kaya kung dito lang ako sa loob ng bahay mga Mars, baka ewan ko na lang talaga kung ano na lang naiisip ko, tapos bigla na lang akong iiyak. Alam mo yung nakaupo ka lang dyan, tapos lalo nang iniisip mo, and then bigla ka na lang maiiyak. So, pinagod ko yung sarili ko kanina doon sa 2 oras na paglalakad sa labas. Hindi ako nagdala ng camera. Gusto ko lang yung pampawala ng ano Mars ba, yung dami natin iniisip. So hindi ako nakapag-vlog kanina. Hanggang ano oras na? 9:25 na ng gabi mga Mars. Pagpasensyahan mo na po kung yung vlog natin ngayon ay medyo sad. Alam kong hindi nyo gusto yung ganitong vlog, pero medyo gumaan po yung pakiramdam ko nung na-share ko sa inyo kanina yung pinagdadaanan ko ngayon. And actually, sa mga nagme-message, if ever man po nag-message kayo sa FB ko or doon sa FB page natin, hindi ko po yan mababasa dahil nag-log out po ako doon sa Facebook ko mga Mars. Ayoko pong isipin yung mga nangyayari sa Pilipinas ng sobra-sobra. Kaya nag-log out ako sa Facebook at Messenger. Yung mga kapatid ko sa WhatsApp lang kami nag-uusap. Kasi pag sa Messenger, daming mga message, and then alam mo yung pangpadagdag sama ng loob. So, I decided mag-log out muna sa Facebook ko mga Mars. Just in case na mag-message kayo sa akin at hindi ko masagot yung mga mensahe nyo sa akin. At salamat din po dahil nag-message kayo, pero hindi ko muna masasagot yun. Gusto ko munang maglaylo muna. Gusto ko munang maglaylo mga Mars. So, ayun lang mga Mars. I hope tomorrow I'll be more okay. I hope tomorrow much better kumpara sa past few days and today. And malayo pa yung buhay Mars. So, ayun lang. At napansin ko itong tanim ko mga Mars. Parang nagtampo talaga siya. I don't know why. Kay nung umalis ako ng bahay papunta ng Banta, yun po yung time na namatayan kami. Kaya hindi ako din masyado nakapag-vlog dun sa Banta mga Mars. Kay alam mo yung lagi akong nakatutok. Alam naman nila
lagi akong wala sa mood. Nakikipag-usap ako lati Julie, pero ibang-iba sa normal mood ko pag wala akong pinagdadaanan. At alam naman din ng mga friends ko na namatayan kami. So, iniintindi na lang din nila ako na alam mo yung hindi ako masyadong nakikipaghalubilo sa kanila, nakikipagtawanan ako, pero minsan nung doon ako sa banta, mas gusto kong mapag-isa doon sa terrace, ako lang mag-isa, tapos doon sa kwarto, ganun lang mga Mars. At ito nga, nung umalis ako, nagtampo din yung aking tanim mga Mars. Hindi na talaga siya bumalik sa sigla. Parang naramdaman din niya na may dinadamdam ako. Ganito po ba yun mga Mars? I don't know. Kasi first time ko naman magkaroon ng bulaklak na ganito. Tapos parang nagtampo. Hindi na talaga siya mabuhay. Totally talaga na nagtampo. Ayan. Wala na. Dead na talaga siya. Basa pa naman yung lupa niya mga Mars. Gupitin ko na lang yung mga laya na tanim. Laya na dahon. Ayan. Sana mamulaklak pa to. Kay sayang din mga Mars. Hindi nagtagal. Ayan, diba? Alright. Ay, namiss ko na magbasa ng libro mga Mars. Natapos ko na kasi yung binabasa ko. From March ba yun? O February? Wala na, kailangan ko ulit bumili or manghiram doon sa library namin para hindi na ako gumasto siguro. Doon na lang sa library. Nagustuhan ni Mixo yung dito ba yung snacks. Ito pa yung galing kay Mr. Bean mga Mars. Gusto to ni Mixo eh. Naubos na nga yung last week. Nanonood kami ng movie. Kumakain din si Mixo. Naubos naming 3 ito. Bagong bukas ko na naman yan kanina kasi pag gusto niya ng chips, binibigyan namin siya nito. Pero hindi naman yung sobrang dami talaga. Lagay ko lang siya dito sa plastic para hindi lumambot ba o alam mo yun, masira. Ayan. 9:30 na. Madilim na talaga sa labas. Pero dito sa balcony namin ay sobra pang liwanag. Kay dyan yung mga ilaw-ilaw natin. Ay, hindi ko pa pala ito napasok ko. Pupunasan ko pa yan. Not now. Hala. Lumaki yung onion ko, Mars. Kunin ko yung cellphone ko. Ipakita ko sa inyo. Surprise, surprise. Tingnan natin. Hindi ko na binalatan yun mga Mars eh. Diniritso ko na lang. Ayan oh. I think kailangan to ng dilig. Ayan. Nabuhay. Not bad. Sana dumami yan mga Mars. Diligan ko or bukas na. Kay sabi ng iba hindi daw maganda magdilig pag gabi. Totoo po yun mga Mars. Hindi maganda magdilig pag gabi. So, ayun lang mga Mars. And maybe I will end the vlog. Kay medyo pagod na din talaga ako. Kay galing sa work tapos nag-walking pa ako ng 2 hours dun kanina. Sana makatulog na ako ng diretso-diretso kay ilang gabi na din po akong walang maayos na tulog dahil kakaiyak tapos daming tumatakbo sa isip ko. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.